Naku, yung pong mga motoristang dumadaan po dito sa may CCP complex, dito sa may paligid ng PICC, abay dito no po dahil sarado po ito kaya matraffic. Bakit? Pupunta ba ang Presidente Marcos sa PICC? May convention ng Interpol convention ba ito? Dapat doon pa lang sa World Trade isinasara na Ayan, pinapapasok pa kaya nag-u-turn po mahabi na ang dami pang natatraffic kaya mag-detour na po kayo. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:18. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Aba, success! Iyan po ang sinasabi mahabigan ng mga taga-prosecution matapos sa katigan ng Senate Impeachment Court ang kanilang petition na isubpina ang tax records ni Vice President Sara Duterte Carpio at pati ang kanyang Mr. Second gentleman Mans Carpio ay pinapasubpina po mahabi yung kanilang bank and tax records. So yan po ayan tingnan natin yan kung ito nga ba baka ayan yung baka matulad daw dun sa sinasabi ni Senator Drilon kanina sa 2x2 na yung second envelope kay dating Pangulong Era Estrada nung siya ay in-impeach ala pa ng laman, ampaw pala yun. Damdaming Bayan. Anyway, pero talagang panalo lamang lamang nga naman dito ang prosecution kumpara sa depensa na tumututol at dyan natin malalaman ano nga ba ayan, meron nga bang unexplained wealth ang mag-asawang VP Sara at Attorney Mansa Carpio. Ayan, yan po ang ating aabangan pag yan po ay nadala sa impeachment court ang mga bank at tax records ng mag-asawang Vice President. Damdaming Bayan. Pero ang sabi ng Malacanang, abay, yan nga palang issue, ano po mga kaibigan, sinasabi na yun daw pagbibigay ng BIR, Commissioner Mendoza ng mga tax records ng Vice Presidente ay kailangan pa na approval ng Pangulong Bongbong Marcos. Ganun ba yun? Ayan, mga abogado talaga, kanya-kanya opinion, pero sabi na naman ng veterano sa impeachment trial, Senator Drilon, abay, hindi na kailangan yan. Sabi niya, sole prerogative yan ng impeachment court. Ayan. Anyway, tingnan natin dahil ang depensa ay mukhang magpipetition pa yan. Ano magpetition na ano? Ano ba ipipetition ng depensa sa Supreme Court? Yung naging decision ni presiding officer ng impeachment court kahapon na yung ang haba-haba ng
mental intercourse kahapon. Ayan, talakayan prepared na pala yung ready na pala yung decision na impeachment court at ni Romy Macalintal, ha? Ayan, ang tagal-tagal pang nagdedebate itong si Attorney Michael Poa sa depensa at Congressman Chel Jokno sa prosecution. Yung pala bali wala na pala yun. Ayan. May decision na pala ang impeachment court na isubpina ang tax records ni VP Sara. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Talaga, Mr. President, ang sabi po ng palasyo abay magiging simple. Ayan. Simple ngunit dignified na po ay kalamang sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Lunes na po yan, ha? Ayan. July 27. Ayan. Ano naman kaya ang laman ng sona ng Pangulong Marcos, ha? Abay uulitin kaya niya, ha? Sasabihin kayo na yung aking sona nung nakarang taon meron ng resulta, meron ng big freeze. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera. Damdamin Bayan. Nako, Mr. President, kahapon may mga nalunod na naman doon sa Zamboanga at dito sa may Calamba City, Laguna. Ayan, ala na bang katapusan yan? Dahil floods lang po yan, mga huyang mga ating, ha? Ayan, at Mr. President, ayan, at sana'y maimbestigahan din ito ng NBI. Ayan, ano ba ang resulta ng mga binanggit na 15 contractors ng presidente, ha? Na involved sa flood control scandal, ha? Pati yung tinatawag na flood control king na absuelto. Para nangyari yan. Ibig sabihin ba, Mr. President, yung mga report sa inyo walang kwenta? Ayan. Binobola ba kayo? Ayan. Bakit mga diskaya lamang ang nakasuhan dyan? Nako, siguro isama mo rin yan sa investigasyon mo, Mr. NBI Director Edgar Hoover Matibag, ha? Ayan, hindi yung daming pinupuntahan, pati kung tama lang may anomalya sa SEA Games projects, ha? Imbestigan, pero unahin muna yung malalaki itong mga flood control scandal na ito. Damdamin Bayan. Nasa ating linya si ba't ba nakasisilaw itong ano natin, ha? Ilaw natin. Nasa ating linya si Attorney Antonio Ligon. Ayan ang chairman ng pwede man lagyan yan parang sa kotse yung pagka nakakasilaw Ayan yung chairman ng Lawyers Association founded by the late Soljan Francisco Chavez. Ito ay si Attorney Antonio Ligon, ang abay naging assisting counsel ng panel of prosecutors sa impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Ayan. Ba't ba masyadong malinaw yata yung ilaw natin? Anyway, alamin ka natin kung ano ang kanyang pananaw sa naging edisyon ng impeachment court kahapon. Ayan. Nakasilaw Ayan. Yung ano natin, masyadong anyway, siguro ibaba ng konti yung ano natin, yung monitor natin. Pwede ba yan? Parang natin nakatingala. Parang nakatingala sa langit. Sana eye level yan. Anyway, ayan. Attorney Antonio Ligon, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Lakay, Deo.
Ayan. Maraming salamat sa pagpaimbita uli. Ayan. Attorney Ligon, kayo po kaya po namin kayo natatanong, veterano rin kayo sa impeachment trial, ha? Ayan, nasubaybay nyo ang impeachment ni dating Pangulong Erap, si dating Chief Justice Renato Corona. Ito, sa nangyari kahapon, ayan, dito nga ba kasi sabi ng prosecution, success, ayan, nakalamang nga ba ang prosecution dito sa kanilang panalo na ipasubpina ang tax records ng Vice Presidente Attorney Ligon, sir? Oo, Kadeo, maganda yung naging desisyon. Siyempre, kanya-kanyang pananaw, yung mga tutol doon, sasabihin nila, hindi maganda. Pero para sa akin, maganda yung pagkahatag ni Senate Presiding Officer Chis Escudero. Talagang masasabi kong nakakabawi siya dun sa kanyang fourth tweet. Kasi Oo nga pala, siya ang tumutol nung una, yung una impeachment kay BP Sara. Oo. Yung decision naman may basihan dahil nabanggit nga niya dun sa kanyang decision na nung panahon ng impeachment trial ni Chief Justice Corona, ginawa na yon. So, ibig sabihin, may president na. Pangalawa, hindi naman fishing expedition yan sapagkat natukoy naman na mayroong kailangang ipaliwanag. At yung pagsubpina, maganda rin ang naging tugon ng prosecution doon, hindi katulad ng warrant of arrest yan na hindi mag-a-apply sa ating pananaw bilang abogado, yung Stonehill versus Jokno na nabanggit. Yung Stonehill versus Jokno sa ano po ba yun, attorney? na hindi maliwanag. Pakipaliwanag yung Stonehill versus Jokno case. Yan yung isang makasaysayang kaso na talaga namang very timely. Yung ang nag-prosecute nun, yung sa American corporate guy dito na involved sa kung ano-ano, si Harry Stonehill. Ang nag-prosecute niya nung panahon ni President Macapagal, si Jose W. Jokno, isang magiting na abogado na napagkataon naman ama ng ating Congressman Chel Jokno counsel, ni Chel. Siyempre, napatunayan dun sa kaso na yon na hindi ka pwedeng magbibigay ng hindi mo sinasabi ng malinaw kung ano yung mga isa-search mo para na sa mga subpina. bagay. Papasukin mo ang isang bagay. Kasi ang bahay natin, the air can come in, the wind can come in, the sun can come in, but even the king cannot come in without your permission. Yun yung pinagbasihan ng paggalang sa isang bahay ng isang tao. Ganon din naman, yung paggalang na yan sa pag-aresto sa isang tao, dapat may maliwanag na basihan na tanong ng huwes, ng ano ba talaga, kailangan bang maaresto ang tao o mahanap ang mga bagay sa kanyang tinitirhan nang may maliwanag, hindi basta suspicion o hindi blanket authority. Inihalin tulad yun dito sa subpina pero malayo. Hindi kailanman mag-a-apply yung Stonehill versus Jokno sa aking kaalaman Bakit po? sa pag-issue ng subpina ng husgado. Ayan, dahil una ito ay impeachment court. Ano po, ha? May ano ito, sabi nga political process. So hindi masyadong maigpit dun sa requisite sa isang paglilitis sa Attorney Ligon, sir. Ganun ba yan? Tama, Kadeo. Kasi nga, bagamat inirerespeto mo ang mga umiiral na mga rules sa rules of court, pero yung kapangyarihan ng impeachment court as an impeachment body, hindi naman kinakailangang masyadong mahigpit dahil may kapangyarihan talaga sila na magsagawa ng kanilang sariling panuntunan. Attorney Ligon. Wala kasing dito wala namang danger na makukuha mo yung buhay, kalayaan o ari-arian ng isang tao. Dito yung
panunungkulan niya. Dapat ba siyang manungkulan? At dapat ba siyang, ang pinakamabigat na penalty lang rito, dapat pa ba siyang makatakbo sa susunod na eleksyon? Yun yung Punto pangunahing layunin ng impeachment. Okay. Attorney Ligon, isa pa ha. Alam po ninyo, ngayong mag-i-issue na ng subpoena ang impeachment court sa tax records ng VP Sara. May sinasabi naman, iba-iba rin opinion ng mga abogado. Sabi niya, kailangan muna ng approval ng presidente yan bago ibigay ng BIR commissioner ang mga documents sa impeachment court. Ano ba talaga? Kailangan pa ba ng approval ng presidente o kahit wala na? Ang tingin ko kasi kaya nila binabanggit yung kailangan ng approval ng presidente kasi ang BIR under the executive branch, Opo. no? Under the Department of Finance. Pero dun sa mga ganitong pagkakataon, dapat hindi rin makikialam ang presidente kasi kung sabihin niyang sige, ilabas niyo itong mga hindi na kailangan. Babaliwaliin din niya yung order ng impeachment court. Sa akin, administrative, parang ministerial na lang yung sasabihin nila. But ang BIR, kapag sinumbina na ganon, sila na magdidesisyon. Ngayon, kung masyadong, sabihin natin, no? Panukala lang. Halimbawa, nakakampi ng Pangulo, Ayan, yung pangalawang Pangulo. Actually, Di tatanong. pwede niyang harangahin Ayan, yung sinabi ng court. Sasabihin niya, ay, huwag niyo ilabas. Oo. Yun ang order ko. Ano? So, tama yung nabanggit mo kanina na binanggit ni dating Senate President Drilon, hindi na kailangan sa madaling pag-uusap. Pero Attorney Ligon, paano kung sabihin ng presidente, huwag mo ilabas yan? Ayan, may Yun na nga sinasabi ko Oo nga. na Anong mangyayari pagka hindi ganon? dapat iaayon dun sa desisyon ng presidente. Kasi unang-una, yung katungkulan niya, he should be objective and should hands off with this thing. No? Dahil ang impeachment court is not should not be dictated by any branch ng ating pamahalaan. Ayan, lalo Kaya to nga kahit equal. Korte Suprema, hindi pwedeng pakialaman yung paggawa nila ng rules, yung pagpili nila kung sinong presiding officer o kung sino yung Senate President. Maliwanag yun. Ayun, sabi nga yan ay sole power ng impeachment court. Oo. Anyway, Attorney Ligon, isa pa. Madalas nating naririnig yung sui generis. Yun ang kahulugan nun. Kakaiba. Kasi sapagkat una, may independence siya. Pangalawa, yung kapangyarihan niya hindi nang gagaling sa Pangulo, sa Hudikatura, nang gagaling yon sa ating mamamayan. Okay, Attorney, isa pang kinu-question, yung nangyari kahapon. Ang tagal-tagal ng balitaktakan ng prosecution at the defense. Si Congressman Chel Jok na sa prosecution, si Attorney Michael po sa defense. Ang tatagal yung discussion nila. Yung pala prepared na yung decision ng impeachment court. Ang ganda ng observation mo yan. Kahit ako personally, ang tanong ko, may decision na pala. Sana pinabilis na lang. Naglabas na ng decision. Kasi parang nagkaroon pa ng legal calisthenics Sabi ko, mental intercourse. Calisthenics. Okay. Parang nagpakita pa ng mga ganong bagay. Hindi ba nung bago sila mag-adjourn last week, sinabi na magkakaroon sila ng deliberation. So, palagay ko, napabilisan na kung sinabi na yung deliberation. Pero sa isang banda, maganda rin na ulit yung mga sinasabi ng prosecution at naliwanagan din. Ang isang magandang paliwanag din natin, Kadeo, sa mga tagapakinig natin, Opo. yung tinanong ni Senate President Chis Escudero, ano ang property relation ng mag-asawa Ayan, at isa kailan pa. sila kasal. But isinama pa yung properties ni First Gentleman, hindi naman siya government official. Oo. Kasi mahalaga yon dahil bago po mag-1988 yung family code, kapag hindi kayo nag-usap na mag-asawa, wala kayong prenup, ang mananatiling batas sa inyong pagsasama, yung conjugal partnership of gains. Anong ibig sabihin? Kung ano lang yung kinita nyo, nakuha nyong ari-arian, yun lang ang property nyong mag-asawa. Pero ngayon, pagkaraan ng family code, hindi kayo naggawa ng prenup. Yung family code po naging epekto noong August 1988. So yung kinasal nung
lagpas ng August 1988, kapag hindi sila naggawa ng prenup, kapag walang prenup o kaya basta tahimik lang, ang magiging batas sa inyong mag-asawa, yung ari-arian nyo, absolute community. Ibig sabihin, kung ano yung sa'yo, sa kanya, kung ano yung sa kanya, sa inyong dalawa. So, ibig sabihin, hindi mo na mahahati ngayon na, akin lang ito, o kita ko lang ito. Sa inyo ng lahat yun. Kaya, yun yung naging basihan. Ayan. Okay, isa na lang, Attorney Ligon. So, kinu-question nga ng defense yung nangyari kahapon. Pinagdebate-bate yung baka kahapon, mayroon palang desisyon. Parang ku-questionin pa. Ayan, pwede bang questionin ba yun sa, baka may petition para sa Supreme Court. Ayan, pwede pa ba yun o wala na? Ayan, prerogative na ng impeachment court yan. Sa aking maliit na karanasan at kaalaman bilang manananggol, baliwala na yung gagawin nilang kung mag-oppose man sila o mag-petition sa Supreme Court. For the record na lang yan, yung gagawin na manifestation nila. Kasi nagdesisyon na yung impeachment court. Bakit mo mako-question? Wala namang appeal process sa impeachment na pag nagdesisyon ng maliban lang kung makikita mong sobrang tinatawag dito, pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Marami din naman tingin ko magsasabi tama yung talaga naging desisyon. At nakikita mo, hindi naman lahat pinayagan. Merong mga kumpanya na hindi pwede nilang pasubpina or may subpina duces tecum sapagkat tama yung sinabi sa akin, nag-agree ako, walang prima facie evidence o walang pwede mong pagbasihan na may kaugnayan yung mag-asawa sa mga korporasyon. Ano unang batayan? Wala po yung pangalan nila sa tinatawag na General Information Sheet ng Securities and Exchange Commission. Kailangan meron kang makitang link na, hindi man nakalagay yung pangalan nitong mag-asawa, may direct business sila o may ginamit silang dami. Wala naman silang na-submit na gano'n. Kaya in a way, makikita mo yung fairness doon sa desisyon ng impeachment court. At umahanga ako sa paggawa ng desisyon, no? Sa aking alaman. Sa pananaw, ayan. Attorney Ligon, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Hanggang sa ulitin. Marami pong salamat. Mabuhay po kayo, Kadeo. Mabuhay po kayo. Daming bayan. Attorney Antonio Ligon ang naging assisting counsel sa defense sa panel ng prosecution sa impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Daming bayan. Pero ang inaabangan po natin ngayon, mga kaibigan, ang controversial na director ng NBI, ang binabansagang Edgar Hoover of the Philippines. Ayan, siya po ay sasalang sa impeachment court mamaya at magte-testify naman kaugnay sa naging banta ng Vice Presidente sa Pangulong Marcos, First Lady at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Totoo ba yung sinasabi na tatlong beses daw nag-attempt, natatakas ang House, ang dating Speaker Martin Romualdez, Alaga, Pero sabi ng kanyang abogado, hindi, walang katotohanan yan. Daming bayan. Ay, naka talaga mga kuya. Ayan, sandali lamang sa mga reports. Standby, Let Narciso. Anong schedule ng presidente ngayon? Standby, Raymond at Paas. Naku, mainit dyan sa Senado, ha? May flash report tayo. Ano nangyari, ha? Abay, ano nangyari sa militar? Flash Report. Flash Report! Sabi ko na nga ba, siya na ang susunod ha? Ayan, Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army, itinalagang susunod na AFP Chief of Staff, Edniel Parrosa. Please come in. Edniel. Lakay, inanunsyo ng Department of National Defense ang paghirang kay Lieutenant General Antonio Navarrete bilang incoming Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y gagawin sa change of command ceremony sa Camp Aguinaldo ngayong umamayang hapon.
papalitan ni Navarrete ang ika-6 na pong AFP Chief of Staff, si General Romeo Browner Jr., na siyang unang general na makakakompleto ng fixed 3-year term sa pamumuno ng AFP. Susunod naman kay Navarrete bilang Army Commanding General, si Lieutenant General Donald Gumirang, na siyang commander ngayon ng Western Mindanao Command. Binabati lakay ng DND itong si General Navarrete na una nang binanggit o una nang umugong sa usap-usapang susunod na AFP Chief of Staff na una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi lang basta matapang ang kailangan susunod na AFP Chief, kundi masundan ang kalidad ng serbisyo ay pinakita ni General Omit Browner na isang kilalang military strategist at magiling sa pakikipag-alyansa sa ibang nasyon. Gayon din sa pag-transition mula sa internal security patungo sa external defense. Batay sa mga inisyal na impormasyon ay miyembro si General Navarrete ng PMA Big Kislahi Class of 1990 na minsan na rin hinirang ni General Omet itong class ng 1990. Bago siya na-assign bilang Army Chief, ay naging commander siya ng Western Mindanao Command o West Mincom na crucial na military unit hindi lamang dahil sa pagsugpo doon sa mga insurgency at terror group sa Mindanao, kundi sa transition sa external defense dyan sa area and southern Philippines. Naging commander din lakay si General Navarrete ng 1st Infantry Division at sumama sa Joint Task Force Zampelan. Nagkaroon din siya ng leadership role sa 1101st Infantry Brigade, 11th Infantry Division at Operation Staff o J3 ng Armed Forces of the Philippines. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Congratulations sa outgoing AFP Chief General Omet Browner. Ay, nalpastikal baryo mo na po. At para kay Army Lieutenant General Antonio Navarrete, abay good luck Mr. General, sir. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, Justice Maedas, Don Julio. Ayan. Justice Rodil, Justice Sam Gaerlan. Oras ganap na alas 8:45. Ang oras na yan. Ang pang-araw-araw na gastos. Loan ang nagiging mabilis na paraan para po sila ay makaraos. Pero mag-iingat po tayo, Kasi kung may natanggap kayong loan offer na hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para daw ito i-claim o kaya daw ay mapaprocess ka agad, naku, ingat. Scam po yan. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa kanilang mga customers. Kaya huwag mag-click ng links at huwag pong mag-share ng account details, card number, login info at OTP. Napakahirap po yan. Kaya ingat-ingat. Yan po ay mahalagang paalala mula po yan sa BDO. Daming bayan. Oras, Sister L. 8:57. Uy, naka-green siya. Ay. Naka-green revolution. Ayan. Good morning. Ano ba yun? Sabi tuloy ako. Good morning, Lakay. Good morning, Sister M. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marahay na aga po sa Indugabo, sa mga kababayan ko dyan sa Bicol region. Naka-green ako ngayon, Lakay, pero jacket lang yan. Jacket lang ba yan? Naka-black talaga ako. Ayan, matutuwa mga... Naka-black ako ganyan. Wow. Ayoko ipakita at baka mabash ako. Tanggalin mo yan. Hindi naman maginaw dito. Sabi nga if you have it, flaunt it. Kaso daw, wag na lang daw. Ganon. Matutuwa mga taga-DDS sa inyo. Oo nga, no, Lakay. Pero ganun. may accent naman tayo ng pula. Ganon. Ganon ba? Ayan, o. Ba't pula? Ba't hindi yellow? Di ba pula si, si BBM. Ayan. Anyway, bumati ka muna, Sister L. Nabati ko na, Lakay, pero gusto ko lang mag-shoutout sa mga taga-Aleco. Ayan, magandang umaga. Sana ay hindi po tayo dyan Pasko. Araw-araw kasi, Lakay, Pasko, diba? So, sana naman ngayon, magpahinga muna kayo. Sabi ni Presidente sa kanyang SONA last year, Dahil sa malawakang brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan.
Naperwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay, mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pabili ng krudo at ng mga pyesa. Anong gagawin natin sa kanila, Mr. President? Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mga walang hiya. Napakawalang hiya eh. Oo. Tapos alam mo ba, Lakay, pala, na nagulat ako kasi maraming nag-message sa akin sa page. Ang sabi nila, Lakay, yung babayaran nila sa kuryente, doble. Hala? Dumoble. Yung patay sindina, low voltage pa. Tapos doble doble pa? ang kanilang babayaran sa kuryente. Ayan ang sinasabi natin. Oo. Energy Secretary Sharon Garin at NEA Administrator Nani Almeda. parang lang ginagawa yung Almeda na yan. Ano? Ewan ko, Lakay, Inutil. kasi yung sa Ayan, mga malalayong lugar, hindi talaga nila napagtutuunan ng pansin. Katulad yan, kung hindi pa natin uulit-ulitin. Pero actually, Lakay, wala naman nangyayari. Mr. President, yung Almeda ng NEA, baka pwede yung isunod kay, pwede yung, sunod kay Secretary Ted. Ayan. Yung mga ganyang, biro nyo, Mr. President, ibinibida yung sa SONA, pagkatapos wala nangyayari, hindi kayo sinusunod. Lakay. Tsaka hindi lang yan dyan sa Alang Bicol yan. region na, meron din sa, saan nga, Lakay? Oriental Mindoro, Marinduque. Marinduque, Ayan. Palawan. Ayan, Palawan, Actually, the Lakay, tourist may nabasa na rin destination. ako sa page ko sa Laguna din daw, ganun din daw. Ayan, So maraming lugar, Lakay, sa Ayan. buong Pilipinas, may problema po sa kuryente. Sana siguro mapagtuunan, ang alam ko ang Malacanang, Lakay, nakatutok sa atin. Kaya sana naman naririnig nila araw-araw yung problema sa kuryente. Kaya NEA Administrator, anong first name ni Almeda? Si Nani Lakay. Ayan, NEA Administrator Nani Almeda. Tingnan ko lang, Lakay, yung ano niya, full Ayan, name niya. ayan, Kasi sige. may full name yan for sure. Sige, para malaman. Antonio Mariano Almeda. Ayan, Lawyer pala siya, Lakay, si Admi. Ayan, Administrator, Attorney Mariano Antonio. Hindi, Antonio muna, Lakay. Antonio Mariano Almeda. Administrator Almeda, sabi po ng Presidente, ayan. Mahiya naman kayo! Ayan. Mahiya naman kayo! Maya naman kayo. Aksyonan nyo naman yung problema ng mga kuryente sa mga electric cooperative. Yung mga rural areas, Lakay, tindi ng problema talaga. Ano nangyayari? Ayan, eto na ang report mula sa Malacanang, ang ating Pangulong Marcos, ang Commander-in-Chief, pangunahan ngayon ang Chains of Command sa Campo Aguinaldo. Ano ba ranggo ni President Bongbong Misleta? Kasi naalala ko nung presidente pa ang tatay niya, sumama yan sa mga Scout Rangers, nag-training sa Tanay yan eh. Ayan, oo. Kaya lang 1 linggo lang yata. Naka 1 linggo ba? Ayan, may uniform siya, naka-fatigue din nag-train din sa ikaw bang nakasama mo ba General Odi Japana? Sabi siguro ni General. Parang sobrang tanda ko na. Colonel Alex Sembrano, kasi mga Scout Rangers sa mga ito eh. Di ba, Lakay, ang hirap maging Scout Ranger kasi sila yung sumusugod sa gumagapang. Pero sabi ng mga Marines, mas mahirap sa amin. Ayan, mga Marines talagang yan ang pinakamatindi yata ang training. Sa bagay, kanya-kanyang skill. Ayan, sa tubig, sa dagat, ayan, mga Marines yan. Mga Navy SEALs, ha? Pero sa mga urban warfare o kaya sa jungle, ayan, mga Scout Rangers naman yan. Narito na si Lieutenant Let Narciso. Bigla nagkaroon ng ranggo. Cadet lang yata. Ayan, inabutan mo rin ba, Miss Let, yung 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 mga parang ROTC, ayan. Ano yan? Sa high school meron kami nung ganyan eh. Ano yan? Mapababae, mapalalaki C80. eh. Ayan, C80. C80. Ayan. Inabutan
ko rin yan, Lakay. Inabutan mo rin yung yan. C80. Nag-uniform ka rin ng patig. Tapos yung may combat boots. Ayan, oo. Narito si Cadet 14, Let Narciso. Miss Let, please come in. rin ako, Lakay. Nag-C80 ka rin. Ayan, sabi ko na nga ba, ayan na. Nag-core commander yata si Miss Let. Nag-core commander ka ba? Kaya... Hindi, medics ako no medic. Medic ka ba? Ayaw maarawan, ha? Daya mo, ganyan yung mga madadaya, eh. Kunyari, may sakit. Kasi ako, Lakay. Gano'n. Para sana ito yung mga gawin din sa mga millennials, eh. Oo, Lakay. Kita mo sa Korea, yung mga mandatory. hinahanga nila mga BTS, di ba? Meron sila, di ba? Yung kailangan ng pumasok 2 years sa training. training. Ayan. Okay, Magandang training din siya, magandang experience din, Lakay. Natatandaan ko nga ang unang ano yata dyan, pinagawa, pinasulat Lakay yung lupang hinirang. Talaga. Akala ko pinaghawak ka rin ng baril na gawa sa kahoy. Meron din nun. Meron din. Okay nga, Rud. Proceed. Mamayang hapon, Lakay, ang change of command ng Armed Forces. Mamayang hapon pa? Akala ko ngayong umaga. Mamayang hapon pa, Lakay. Ayan. At pangungunahan siyempre ng Commander-in-Chief, si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kasabay niyan, Lakay, ang retirement ceremony para kay outgoing AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Si Browner ang ika-6 na pong AFP Chief na nagsimula ang 3 taong tour of duty noong July 21, 2023 at may kabuang higit 41 taon sa military service. At ang papalit nga sa kanya ay si Lieutenant General Antonio Navarrete ng Philippine Army. Ayan, Commanding General ng Philippine Army. Pero bago yan, Lakay, kaya mamayang hapon pa yan, ngayong umaga kasi ay pupunta muna si Pangulong Marcos. Saan? Sa lalawigan ng Quezon, Lakay, para sa iba't ibang aktibidad sa Lucena City. Kabilang dito ang pamahagi ng lupa't bahay sa mga benepisyaryo sa pamagitan ng Department of Human Settlements and Urban Development. May distribusyon rin ng bigas at ayuda sa bawat barangay sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. At pagkatapos ay inspeksyonin ng Pangulo ang Lucena Passenger Terminal Building. Lakay? Mag-chopper ba ang presidente? Malamang, Lakay. Malayo-layo kasi yung Quezon. Tsaka sabi natin kay Secretary Dave Gomez, andyan ka na ba? Kasama ka ba, ha? Gorgeous Yusek Auntie Claire, Claire Castro, ha? baka ibulong kay presidente ay ikutan na rin yung Sierra Madre, yung sinasabi ni dating Congressman Danny Suarez na yung tubig sa Sierra Madre na natatapon lamang doon sa Pacific Ocean. Baka pwedeng gawa ng tubo yan, i-divert papunta sa Metro Manila para hindi tayo, kung pwede, dali na sa Angat Dam. Layo, ayan, para mapakinabangan, ayan, para hindi nakatapon sa Pacific Ocean, tapos mahal-mahal ng singil sa tubig, mga ganyan. Anyway, yan ay magandang project sana ni Congressman Danny Suarez na hindi na yata nasunod ng kanya anak na si JJ. Iba ang pinagkaabalahan. Di ipagawa natin kay kay Director Ronel Tan. Retired na siya ngayon. Wala siyang ginagawa. Baka pwede i-project mo yan. Okay, napag-usapan lang Miss Leta. Okay, so ano ang sabi ng presidente? Aprubahan niya ba si BIR Commissioner Mendoza na i-release ang ipapasubpi ng tax records ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Ang sabi ng Malacanang, Lakay, pag-aaralan yan kapag mayroon ng request. Pero sa ngayon daw ay wala pa kasing natatanggap na request ng presidente. Pero sabi ng mga abogadong sanay sa impeachment bali wala na yun kahit na hindi aprubahan ng presidente. Sole power daw yan ng impeachment court na ipasubpi na ang mga ebidensyang katulad yan. Oo, at saka kung inaprubahan, Lakay, ng impeachment court, baka yun na rin yung sundin ng presidente. Wala magagawa ang presidente, wala magagawa ang Supreme Court. Di pwede mag-issue ng TRO. Abangan natin, Lakay. Okay, sige, abangan natin yan. So, yan ang schedule ng presidente, ha? Ayan, Quezon ngayon. Tapos mamaya ay sa Camp Aguinaldo. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let.
Good morning, balik sa inyo lakay at Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Oy, maganda ngayon, Malu. Ayan, thank you. Ayan. Para hindi na ako titingala, hindi na ako gumagano, nasisilaw. Oo. Ayan, eye Hindi ka na level parang na. tumitingala sa araw Yes, eh. eye level na yung ating Agent board. Ayan. Hindi ba Agent board yan? Prompter ang term prompter dyan, pala. lakay. Agent board pala yung Manila paper na Yung ginaganon lang Oo, kayo. inabutan ko yun. Talaga? Nung time namin ni Secretary Bebot Bello na may programa kami sa Channel 9. Ayan. Nagsusulat pa, tapos Agent board kaya. Narito na ang Nino ng Bayan. Nasaan ba ang Nino ng Bayan? Aba, nasa Bacoor, Cavite, ha? Pero ano muna ang word of the day, Ito Sister muna ating L? word of the day. Het, word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At ito na ang ating word of the day ay calm. Kalma. Sa Tagalog, kalmado. Hindi po yan tahimik. hindi yung makalma. At ang sa Ilocano lakay, ano yan? In Ilocano, ayan, my lips are sealed. Ilocano, natal na. Ayan, natal na. Ayan, Natal na. Natal na. Ayan. At ang context niyan lakay ay ano ba? Si Congressman Attorney Chel Chel. Joc, no? Kanyang i-share kung ano daw ang sikreto ng pagiging pananatiling kalmado. Actually, kalmado talaga siyang tao, lakay. Pati si Attorney Michael Powa. Yes, Ayan, actually lakay, nag-usap nga kami kanina dyan sa news center ni Yuel. Sabi namin nakakatuwa manood na ganun. Ganun lakay yung pagbabatuhan ng defense at saka ng prosecution, di ba? Sabi ni Attorney Orlidi, kalmado, nakamarihuana kaya ang mga Kasi lakay hindi masakit sa tainga pakinggan. Pero sabi nila ba, boring naman. Kaysa naman lakay sa nagsisigawan, di ba? Mas maganda yung medyo sigawan ng konti. Ayan, yung may tulo ang laway tsaka may uhog. Para may pag-usapan. Hindi, in fairness dito sa dalawang abogado na tong lakay, nakakatuwa sila panoorin. Kasi may punto rin talaga yung isa, may punto rin yung kabila, pero ang kalmado nila lakay. At saka parehong cool. Yes, si Attorney Chel, matagal ko siyang nakasama lakay, di ba, sa rekta. O kahit naman hindi siya nagsasalita, kalmado talaga pero siya. Pero kung itapat si Attorney Chel, Congressman Chel Joc, no, kaya kay Attorney Sheila Sison. Ayan. Tingin ko kalmado pa rin kalmado siya. Pa rin. Kasi hindi siya lakay yung taong parang tumataas ng todo yung boses. Ayan, sa bagay, natural na niya yata mukhang yun. Ganun siya. Mukhang default niya yun. Siguro pagka binato ka ni Mrs., kalmado pa rin. Eto na, ayan, ang Nino ng Bayan. Binato ni Mrs., kalmado pa rin. Lalong kakalma pagka binato ka ni Mrs. Hindi pwedeng magagalit lakay. Eto na ang Nino ng Bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Nino ng Bayan na Sister L. Eto na lakay ang ating Ninong ng Bayan, pero bago natin siya puntahan, 156 days, 14 hours na lang po ay Pasko na. Nakalimutan ko na ha. 156 days na lang. Yes, lakay. Ang bilis ng panahon. Hindi ko na yung kakalimutan kasi papanindigan ko na tayong kauna-unahan na nagka-countdown. Dati nagsimula ko ang countdown pagka bear lang eh. Ngayon hindi. July pa lang. July pa lang lakay. Panindigan na natin yan. Sabagay, kailangan natin yan pang good vibes sa mga negative vibes na hinaharap natin ngayong makuyang mga ateng. Ayan. Mayroon tayong something na look forward. Yes. Naalala ko nung crisis nun panahon ni Tita Cory, President Cory Aquino, ano pa yun, may panawagan siya nun na
September pa lang yata magsabi tayo ng mga parol. Ayan. Para yung lakay no, yung vibes, yung positive vibes na ng tao. Ayan. Na ma-manifest. Pero eto na lakay ang ating ninong ng bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak at ang ninong ng bayan ay nandyan sa Westville, Barangay Ligasa, 2, Bacoor, Cavite. Ninong Sherwin, Ninong. Yes, Lakay at Sister L, tignan mo naman, kalmadong ang winner natin ngayong umaga. Kahit 30 minutos na yan nakabilad dito sa araw sa Ligas 2, dito sa Bacoor, Cavite. Magandang umaga po. Makalma si Kuya. Ano niyo po si Deo Makalma? Idol ko po. Kaya pala ganyan kayo kakalma. Sobrang kalmado nito. Makalma talaga kayo. Parang hindi gumagalaw Ninong Sherwin Anong pangalan mo, Kuya? Luis Vistal po. Luis Vistal Makalma? Kalma. Kalma lang. Si Kuya Luis. Kalma lang po, kalma lang. Ayan. Kalma lang po. Luis Vistal, kalma. Ayan, Kuya Luis, ba't makalma po kayo? Opo, makalma lang po ako. Idol niya rin kasi si Chel Joke, no, Lakay. Ganun ba? At saka si Attorney Michael Powa. Ayan. Okay, tanungin mo na kagad si Kuya Luis. Kuya Luis, sino pa ba rin yung announcer sa DZRH tuwing umaga? Dio Makalma po ng Damdaming Bayan. Dio Makalma. Ayan, meron ka 1,000 pieces. Ang galing mo, Kuya. Ayan. Thank you very much po. Thank you very much po. Ayan. Thank you po, Sir Dio. Ayan, wala pong anuman, Kuya, salary deduction yan. Ayan. Tanungin mo rin kung ano ang word of the day, Ninong Sherwin. Lakay, Mang Luis, ano po ang ating word of the day para makuha niya ang ating medium component? Kampo, in Tagalog, hinaon, kalmado. Aba, galing talaga ni Kuya Luis. Kalmado. Dahil kalmado kayo, ito na ang Astron medium component, alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron din kayong Charm Fabcon Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Fabcon, pag ginamit nyo sa inyong mga anlawing labahan. Charm Fabcon Purple Eternity at gagamitan ng Charm Fabcon ang pinakabago disenyo ng DZRH T-shirt. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Yan, para sa inyo, Kuya Luis. Maraming salamat po, Sir Dio, sa pamunuan po ng DZRH Damdaming Bayan. Maraming salamat po. Ayan natin. Okay, maraming salamat. Yung chichirya natin kay Kuya Luis, di ka nakadala. Wala na yata lakay. Meron bagong dating. May padala si Ninong Richard. May padating na lakay. Ay, ng Richard C. Good morning, Ninong. Ayan. Yung pangwakas ng kahirapan, hindi pa natin natitikman lakay. Yung pangwakas ng kahirapan, parating pa lang. Parating pa lang. Kuya Luis, maraming salamat. Thank you for always tuning in sa DZRH. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kuya Luis Kalma. Ayan. Maraming salamat, Kuya Luis, Ninong Sherwin. At siyempre dito sa DZRH, araw-araw po dito sa amin ay Pasko. Ayan. Kaya we give love every day. Yes. Hindi lang tuwing Pasko, dapat araw-araw lang. Yes, araw-araw nagmamahalan. Ayan. At sa pagmamahalan na ganyan, tulad ng pagmamahal nyo sa inyong mga magulang, ayan, bigyan sila ng N+ Gold. Ayan. Kailangan natin yan, mga kuyang, mga ateng, kasi sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalit ang inyong lakay, patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Naku, malaking tulong sa akin ang N+ Gold, Doc Gary C. Isang adult nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Sabi ko man sa Mr. Cesar Lee, ayan, Dr. Alan Racho, ayan, Consul Raul Aquino, kailangan nyo rin ito, Malaking tulay ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging o saan pa kayo, Ayan. Ikaw din, Mr. Chito Trinidad.
kailangan mo rin tumista. Ayan, kasi full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Nako, lalo sa Idol Chris Laksa. Ayan, tama-tama ito sa pangailangan nating katawan. Lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad na. Kaya mga kuyang at mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Ayan. Parang si Babay, kung paano niya alagaan si Rona Naidas dyan sa Davao. Kaya mga kuya maating, pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Ilang days ulit before Christmas? 156 days lakay. 156 days na lamang, Ninong Garisi. Pasko na. Standby, Raymond at Paz. Andiyan na ba si Director Melvin Matibag? Mamaya abangan natin yan lakay kasi mamaya yung inabangang face off with the Cayetanos lakay alas 2 nga pa pala. Akala ko nandyan na kaagad. Masyado pang maaga lakay. Pakainin mo daw muna ng lunch. Alam mo naman ng NBI Director Melvin Edgar Hoover Matibag. Ayan, talagang energetic. Ayan, palaban. Tingnan natin ang face-off nila ni Senator Alan Peter Cayetano mamaya. Ha? May action kaya? May babagang kaya dyan? May tibagan dyan? Hindi daw lakay matitibag, sabi ni Senator Cayetano. Alan. Sino hindi matitibag? Sila. Hindi matitibag hindi mo kami matitibag. Ayan, kahit hampasin po sila ng flood control project, mga ganon. Mukhang matibay. Ayan. Kahit na magdala ka pa ng kaldero. So, ayan po mabigyan. Exciting mamaya, ha? Ayan. Mamaya medyo maraming mag-aabang, hindi ha? katulad kahapon lakay. Ano lang sakto lang Pero yung mamaya, inaabangan yan Ayan, oo. So, yan po. Ayan, kung kahapon, sabi, kalmado lang. Boring daw. Kung kahapon ay kalmado lang. Eto, mamaya, action! Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:20. This time check. Bayan. Oras, Sister L. Ayan, tagal-tagal, ikot na ikot. Ayan, tagal naman jumingil nito, ha? Ayan, oras. It's 9:24. Standby, Raymond at Paz. Supyo na sa bank at tax records ni VP Sara. Dapat limitado lamang daw sa kanyang panunungkulan bilang vice-presidente. Ayon kay Senator Manang Amy Marcos. Kasi bakit daw pati yung tax record niya nung mayor siya isasama pa? Ayan. Para daw may comparison. Ayan, pero tinuturo ni Manang Amy, ha? Standby, Manang Milky Rigunan. Prosecution handang idepensa ang pagsubpina sa bank at records ni VP Sara kung ku-question ng depensa sa Supreme Court. Standby, Giselle Ricafort, ha? Talaga? Tinangka ni dating Speaker Martin Romualdez na lumabas ng bansa? Not once, but twice? But thrice? Oo, lakay. Sabi kahapon ni Assistant Ombudsman Clavano. Saan pupunta si Speaker? Sa Tacloban? Standby, Val Gonzalez. Standby, Tina Nolasco. Ayan, may kakampi tayo kaagad sa West Philippine Sea, ang Australia. Nagpahayag ng suporta sa Pilipinas kasunod ng insidente ng pambubuli na naman ng Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Standby, Don Carlos Pobre. Ayan, electricity rate ng Pilipinas itong June, pinakamataas sa buong Southeast Asia ayon sa Department of Energy. Alam po talaga ng DOE, ang ginagawa natin. Oras, Sister L. 9:26. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng kahit walang jingle, effective pa rin ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko.
Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Damdamin Bayan. Oras sa Dr. Gary C. 9:33 ng umaga. Masyado, ang bagal-bagal mo yata. Ako'y magchismisan pa. Teka muna, bago ang report ni Raymond Atama ng Milky Rigunan, babati muna tayo ng happy birthday kay Mr. Tennyson Chen ng Bounty Fresh ng Chooks to Go. Oh. Mr. Tennyson Chen, ala ba tayong Chooks to Go dyan? Binabati ni Miss I.L. Hasafi. At happy birthday din kay ating Julie Rica Blanca. Uy, binabati ni ko yung Ferdinand Rica Blanca at mga brethren, mga ateng sa Pilipinas, Bondok Peninsula Lodge sa number 465. Jean Pascual, happy birthday! At kay Cha Santa Ana ng Oro Plato Restaurant sa Taguig. At belated happy birthday kay Julian Ejercito. Naku, yung ating inaanak, birthday pala, di nakalimutan ko. Hindi ko napadalan to ng Chooks to Go. Ang dami mo ng utang dyan for sure. Oo, yan. Hi Julian. Siyempre, binabati ni Mami. Si Maring Joyce Melendres at Joma Ejercito. At of course kay parang Mayor Era Pastada, Mr. President, ayan. Kumusta ka na? Ayan. Nanood ba kayo na impeachment? Palay ko hindi. Tingin ko hindi na siya nanonood, Lakay. May trauma siya dyan. Ayan. At happy birthday din kay Doktora Carmela Claire Acoba Ferrer. Mula kay General Leo Ferrer. At mula kay Dr. Genedina Ferrer. Damdamin Bayan. Papaabot nga pala tayo ng pakiramay Sister L sa pagyao ni dating Governor Amor Deloso ng Zambales. Siya po ay sinunduran ni Lord sa edad na 88. Ayan, ito ay panawagan para po sa mga kaibigan at kakilala kamag-anak ni dating Governor Amor Deloso. Ito po ay panawagan mula kay dating Congresswoman Cheryl Deloso at Mayor Alvin Deloso ng Zambales. Ating pong pakiramay, our condolences sa pamilya ni former Governor Amor Deloso. Damdamin Bayan. Ano na ang latest sa Senado? Mainit ngayon, bakbakan ngayon. Alamin natin muna, May Lakay. fireworks ngayon. Fireworks? Oo. Eto muna sa Pinas, sa bank at tax records ni VP Sara, dapat daw limitado lang sa kanyang panunungkulan bilang Vice President ayon kay Senator Amy Marcos. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adbaas. Lakay Raymond. Elaine Mayor pabor si Senador Amy Marcos na isulti ng mga bank at BIR records ni VP Sara Duterte. Ngunit ito ay limitado lamang dapat sa kanyang termino bilang pangalawang Pangulo. Ayon kay Marcos, malinaw ang mga itinakdang alituntunin ng Korte Suprema hinggil sa usapin na ito. Kaya tutol siya na isama na isulti ng mga bank, BIR at AMLAC records ni VP Sara sa panahon na hindi pa ito Vice Presidente. Binanggit ni Marcos na malinaw ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of Representatives na ang mga paratang sa isang impeachment ay dapat tumukoy lamang sa mga ginawa ng opisyal sa kasalukuyan nitong termino. Sabi ng senador, nagsimula ang termino ni Vice Presidente noong June 30, 2022, kaya hindi maaaring saklaw ng impeachment ang panahon na hindi pa ito Vice Presidente. Giit ni Marcos, kung may kaso tungkol sa mga naipong ari-arian, bago ang kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente, ang narapat na forum ay ang mga regular na korte at hindi ang impeachment court. Una nito, inaprobahan na ng impeachment court ang paglalabas ng subpoena sa bank at tax records ni VP Sara na dapat maisumiti sa July 30, 2026. Kahapon naman ay matatandang hindi na nakapagtigil si Senador Erwin Tulfo at pinagsabihan ang mga kapwa senator judges na huwag ganitin ang oras ng impeachment court para sa kanilang personal na issue. Ito ay matapos tumayo si Senator Robin Padilla at pasinungalingan ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi ito nagsumiti ng counter affidavit sa kaso nito kaugnay ng pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. At noong nakaraang linggo naman ay ang magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano ang pamayo at kinastigo
ang biglaang investigasyon ng NBI sa umunoy anomalya sa 2019 SEA Games. Sabi ni Senador Erwin, huwag agawan ng oras si VP Sara sa impeachment court dahil binuo ito para lamang sa kanya. Narito si Senador Erwin Tulfo. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Si Senador Erwin Tulfo, mamayang hapon, Mayor at Elaine, aantabayan natin yung face-off ni na Attorney Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Raymond. Yes, Mayor. Magbabagan ba ang Senator Alan Peter at saka Director Matibag mamaya? Magtibagan daw sila, Mayor. Wow. Palaban, ha? Tingnan natin kung sino ang matitibag sa dalawa. Ayan. Ang Alan Peter o Director Melvin? Abangan natin. Kapanapanabik. May mga ganun man na, Mayor, pero sabi naman ng iba dito, baka hindi nga naman ganun ang mangyari dahil ang dito ay ipipresenta si Attorney Matibag as witness ng prosecution. Pwedeng tanungin siguro tungkol lang sa impeachment, pero yung mga ibang personal na ibang issue ay baka hindi ito yung dapat na forum, baka some other time, sabi nga nila, lalo na kapag dumating ang budget season at hihingi ng budget ng NBI sa Senado, Mayor at Elaine. Ako, baka zero budget yan. Piso budget. Yun ang in-expect nila, Mayor, na baka doon na lang, hindi yung impeachment dahil sabi nga nung mga ibang senador dito, iba itong impeachment doon sa ibang usapin. Ayan, sabi doon Alan Peter Cayetano mamaya sa cross-examination tatalupang kita. Ayan, sabi naman ni Matibag lulubog kita sa baha. Malunod. Sige na nga. Lulubog kita sa flood control project sa Taguig. Ayan, sige, abangan natin yan. Exciting. Baka sabihin niya, samahan kita sa New Clark City. Takbuhan na lang tayo doon. Ayan. Buhatin natin ang kaldero. Ayan. Ito lang ating abangan tayo dahil si Attorney Matibag, siya yung huli na testigo daw doon sa isa sa mga articles dito, Article 4 dito sa pagbabanta ni VP Sara sa First Family. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ay, congrats sa Senator Alan, ha. Ayan, mas bagay yung may kulay yung balbas mo ngayon. Nagulat nga ako, Lakay. Bago magsimula yung impeachment, wala pa yun Ngayon, ang dami na, malago na. Hindi, tsaka hindi na puti. Ayan, itim na ngayon. Itim na. Pinakulayan na sa Brunos. Report mula sa Kamara. Prosecution handang idepensa ang pagsubpina sa bank at records ni Vice President Sara Duterte kung kukwestiyonin naman ng depensa sa Supreme Court. RH12 Milky, Rigunan man ng Milky. Lakay at Sister L, hindi nababahala ang House Prosecution Team sakaling dumulog sa Korte Suprema ang panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kung questionin ang naging ruling ng Senate Impeachment Court na ipasubpina ang bank at tax records na mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Scarpio. Ayon kay House Prosecutor at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, nakahanda ang kanilang panig kung saan ang kakatawan ay ang Office of the Solicitor General. Pero naniniwala si De Lima na gaya ng mga nakalipas na petisyon ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema, ito'y ibabasura din. Paliwanag ni De Lima dahil umuusad na ang paglilitis, may exclusive power ang Senate Impeachment Court para ito'y dinggin at pagpasyahan. Narito si House Prosecutor Leila De Lima. Kapag magpakita o mag-allege o mag-establish ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, it can fall within the judicial power of the Supreme Court.
Pero iba nga po ang pananaw ng prosecution dyan, na nasa trial na po tayo, may exclusive power to try and decide this case by the impeachment court. Samantala, dahil sa ruling ng Senate Impeachment Court, naniniwala rin si De Lima na matatapos na ang mga alegasyon na fishing expedition lang na pabuksan ang bank at tax records na mag-asawang Duterte Carpio. Ako si Neil Creguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Standby Giselle Ricafort. Tama ba? Ha? Abay, ilang beses bang totoo bang nagtangkang tumakas na palabas ng bansa? Si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sandali lamang, Dr. Gary C. Alam po ni mga habigan sa away-away ngayon ng mga politiko natin. Ala na, ayan. Natenga na ang ekonomiya natin, ang bansa natin. Naubos ang oras sa pondo ng bayan. Kailangan natin pagmamahalan. Love, love, love. Diba, Dr. Gary? Ayan. Tatango to, hindi mo sasalita. Tama yan. Tuloy mo. Sige na kayo. Nandito ako. Support kita. Kailangan na Dr. Gary ay mainit na pagmamahalan ang kailangan natin. Mainit na pagmamahalan ng buong bayan. Mapa-oposisyon, mapa-administrasyon. Para naman happy ang bayan. Kailangan ine-express natin ating love gamit ang honeymoon tea. Ayan. Sorry, sister. Success! Ayan. May tag na itong natural herbs na tumutulong upang may padama at mapakita mo yung damdamin. Pagmamahal sa natural na paraan. Kasi daming ginigising nito. Parang manding bahakan. Ha? Classmate na Boy Pekson. Koyang Linoong. Ginigising ito ang inyong init ng damdamin, making its night a honeymoon. Diba? Nabol Greg Kayabyab. Ang honeymoon herbal tea, mga kuyang, mga nobilities ay mabibili sa masuking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Raymond, dala mo nga ito si Idol, Senator Raffy Tulfo. Ayan. Bine-endorse niya Ayan. Pasubukan mo ito ng honeymoon herbal tea, ha? Na mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica, at iba pang butika. Kaya makuyang, subukan ang honeymoon herbal tea, mga mista. Ayan, sa PMI Sandigan 82, ha? Idol Chris Laksa. Ayan, para express love naturally. Diba, Mr. Gonix? Oras, Sister L. 9:46. Number 1 na naman! Diaz Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:53. Ilang beses bang nag-attempt na tumakas si former Speaker Romualdez? Lakay, mukhang marami-raming beses Oo, not dahil once, not twice. Oo, ang sabi ng Bureau of Immigration, may impormasyon sa umano'y mga napornadang plano ni dating House Speaker Romualdez na lumabas ng bansa. Ang detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, may natanggap na impormasyon ng Bureau of Immigration na may mga napurnadang plano umano si dating House Speaker Martin Romualdez na lumabas ng Pilipinas. Ito ang sinabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, pero idiniin na wala pa raw kumpirmasyon kung may aktual nga na pagtatangka yung mambabatas. Batidaan niya ng kampo ni Romualdez yung kanyang derogatory record at ang mga umiiral niyang restriksyon. Kung sakali na may actual attempt, sinabi ni Sandoval, ipatutupad ng imigrasyon yung mga umiiral na batas. O narito sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na sinusubukan umano ng dating House Speaker na mag-abroad sa kabila ng travel ban na inisyu ng Sandigan Bayan. Kasabay ito ng anunsyong sasalang na sa preliminary investigation
yung kasong plunder at money laundering laban kay Romualdez, kaugnay naman ng iskandalo sa flood control. Pinabulaan na naman ng kampo ng kongresista na tinatangka nito na magtago, ilagan yung legal na proseso at mananatili umano ito sa bansa hanggang sa malinis yung kanyang pangalan. Itinuturing ng Ombudsman si Romualdez bilang central figure sa multibillion na flood control corruption. Tatanong Lakay kung ilan yung pagtatangka na sinasabi ng former House Speaker, iyan din Lakay yung tanong ko sa Bureau of Immigration. Pero kasi yung actual attempt Lakay, yung nilinaw ni Madam Dana Sandoval, wala pa silang confirmation doon, kundi may natanggap lang na mga impormasyon na sumasalang pa sa confirmation tungkol nga doon sa mga plano umano ng mambabatas na lumabas ng Pilipinas. Antabayanan Lakay yung karagdagang detalye. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle kasi may imbitasyon daw sa sa Europe eh. Ayan. Imbitasyon ni Saldico. Dito ka na pre. Your business is our business. Oy, At grabe para sa ating naman yan. balita ng negosyo, Lakay, eto na, electricity rate ng Pinas nitong June, pinakamataas sa buong Southeast Asian. Grabe. Oh, Siya may sabi niyan. ayon yan sa Department of Energy. Ayan na. Kaya gusto mo palang ma-interview sana no? Report yan ng DOE Report ba ni Ate Sharon yan? Alamin natin ang detalye mula kay Don Carlos Pobre. Don. Naitala ng Pilipinas ang pinakamataas na electricity rate sa buong Timog Silangang Asya batay sa inilabas na datos ng Department of Energy o DOE. Ayon sa ahensya, tinatayan 12 pesos at 43 centavos ang kada kilowatt hour. Mas mataas ito sa bansang Singapore na 12 pesos at 34 centavos lamang. Paliwanag ng DOE, bunsod ito ng mataas na demand ngayong tag-init at ang paulit-ulit na serye ng yellow alert sa Visayas region kaya tumaas ang singil ng kuryente. Paglilinaw na ahensya, sa buwan lamang ito ng Hunyo at nangakong magsasagawa ulit ng survey na ilalabas din ngayong July 26. Kaugnay nito, naitala ang 12% na inflation sa kuryente, bagay na pinakamataas sa loob ng 3 taon. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 68 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Don Carlos Pobre. Daming bayan. Pero mga kababayan, ngayong pumasok na ang tag-ulan, kaliwat kanan na naman ang ubo, sipon at lagnat. At nariyan pa yung pagtaas daw, Sister El, ng COVID-19 sa Quezon City kamakailan. Nakaraan pa yan Lakay. Pambihira. Kaya kahit na may mabakuna tayo, hindi dapat maging kampante mga kuyang maateng. Ayan. Kaya natin ay laging alerto at malakas ang resistensya ng ating katawan. Kaya naman para bigyan tayo ng gabay sa kalusugan, andito uli si Dr. Gary C. na magbibigay sa atin ng tip kung paano lumakas ang ating immune system. Ayan. Doc, good morning. Good morning, Mayor, at good morning, Sister El. Ayan, good morning, Doc. Ayan, ano sa tingin nyo, Doc, dapat nga ba talagang isumpina ang tax records ni VP Sara? Ayan. Sorry itong manifestation ko na wala akong alam tungkol dyan. Ganun. Ayan, bakit nga ba ganun, Doc? Mas madalas magkasakit ang mga tao kapag sumasabit ang tag-ulan. Ayan. Ba't yun? May dahilan ba kung bakit parang humihina yata ang ating immune system, resistensya pagka umuulan ng basa? Alam mo, Kalakay, merong scientific explanation kung bakit pagtagulan mas maraming nagkakasakit at ang unang pinakasimpleng paliwanag, ang mga virus na nagkukos ng ordinaryong ubusipon ay mas lumalakas, mas tumatapang tuwing tag-ulan. Ganun ba yun? Ang virus kasi gusto nila yung malamig na environment,
mas talaga? nagmumultiply sila at mas mahaba ang buhay ng virus. At nagkataon naman, pag tag-ulan, tayo'y nakakulong sa bahay, sama-sama tayo sa isang kwarto, at isa lang inubo, lahat maaaring mahawa. So yan yung simpleng paliwanag. At the same time, pag malamig ang panahon, yung ating respiratory system, particularly yung sa ilong, meron tayong tinatawag na cilia. Hindi yung upuan, ha? Cilia as spelled as C-I-L-I-A. Itong cilia ay yung mga parang hair o buhok sa ilong hanggang sa daanan ng ating mga tubo ng paghinga na pag malamig ang panahon, medyo parang mas sluggish o tamad din na madali makapasok sa ating paghinga ang mga virus o bakterya. So, isa rin dahilan yun. So, dapat hindi ginugupit yung buhok sa ilong, ha? Oo, actually may protection lahat yan Yung mga pagpapaliwanag natin. Wag lang labas na ng maghalo na sa bigote. Wag lang yung nandito na. Wag naman yung gano'n. No? So, lahat yan may ginawa nga ng Diyos bilang may protection. Pansala daw ng alikabok, mga dumi, ganyan. Tama. Kaya palagi ko sinasabi sa mga pasyente na habang hindi pa tayo sumapit dun sa ganong tag-ulan o malamig na panahon, dapat palakasin nyo na yung resistensya nyo habang maaga pa, di ba? Ayan. Sabi pa, Dok, pag sabi ng mga nagkakaedad, kapag ka daw naulanan ka, naabutan ka ng ulan, bagyo sa daan, tsak na lalamigin ka at magkakasik kinabukasan. Ayan. Kasalanan ba ito talaga ng ulan? Hindi ang ulan may kasalanan ang may kasalanan din yung kahinaan din ng katawan natin, yung mga nalaman na yung mga tao may bisyo, halimbawa paninigarilyo, sobrang pag-inom ng alak, yung mga nagpupuyat, sila yung mas madaling kapitan ng sakit tuwing panahon ng tagulan. Bakit yung iba, Dok, nagkakasakit, nagiinuman sa gitna ng kalsada habang nasa ba? Ayan. May emperador. Yung iba nasa gitna pa ng Di ba tinatabla ng mga may malakas ba ang immune system nila ngayon o manhid na talaga? Kailangan pag-aralan ko yung emperador, no? Baka yun ng tulo. So, panlaban ng mikrobyo. Hindi pa rin natin sasabihin na gano'n. Kasi kung ganyan ang katuwiran, may mga pasyente na sasabihin, hindi naman naninigarilyo, nagkaroon ng lung cancer. Di manigarilyo na lang ako. Mali din yun, di ba? Maaring napakaswerte mong pinagpala ka na maski na naninigarilyo ka, hindi ka pa natamaan. Pero wag mo sabihin na, ako naninigarilyo, umiinom, wala naman ako sakit. Hindi naman natin pwedeng gawing reason yun. So, dapat pala, Doc, hindi sisilat sa ulan, kundi yung protection din natin sa katawan. Yes. Yung pinsan kasi parang hinahayaan lang, parang hindi, wala yan. Di ba yung iba pag naambunan, wag na magbanlaw, okay lang yan. Pero Doc, paano pala yun? Di ba, Lakay, meron ganun? Pag naambunan ka daw, magkakasipon ka. Maligo ka na lang. Maligo ka kasi magkakasipon ka. Walang tama dun pag nabasa ka, magpatuyo ka kagad, magpalit ka ng damit. O yung iba, nandyan na, basa. O sige, ligo mo na, pero magpatuyo ka. At keep yourself warm, drink a lot of water, magpahinga, matulog ng sapat para makarecover ka. So, yan yung mga insidente na halimbawa nagkakaedad, siyempre pag may edad, tapos nagkaroon ka pa ng mga comorbidity, hypertension, diabetes at iba pa, ang immune system mo mas mahina kaysa sa isang taong bata pa. So, ang advice ko palagi ay make sure na kumain ng tama, walang pamalit pa rin sa kumain ng tama. Mag-exercise, uminom ng tubig, bawasan ng stress, matulog ng sapat. At least, pilitin yung 7 to 9 hours na tulog. So, wag makikinig, manonood na impeachment para hindi ma-stress. Hindi ma-stress, Doc. Ang impeachment, napansin ko, parang naging entertainment sa iba. At, yung iba, inaabangan na, sige, sumagot ka naman, sumagot kayo kabila. So, entertainment in a way, pero meron namang iba na medyo natetense din at galit. Depende sa kung saan sila kapanig. Pero para hindi ka ma-stress, gawin mo na entertainment. Tsaka matuto sila ng mga batas. Totoo yung mga rules. Mga ganyan. Para mas naiintindihan. Yes. Pero sabi nga, Dok, minsan yung, katulad ng mga senador, walang tulog ang mga yan. Busy-busy. Baka hindi na balansya ang kanilang pagkain. Iba dyan, medyo may edad na rin.
Paano kung kinukulang sila talaga ng nutrients sa katawan? Ayan, ano ba ang supplements na pwede nating inumin para masigurong protektayo tayo araw-araw, ha? Huwag lang yung mga senador kasi may immunity sila eh. Ayan. Ibang immunity daw. Para ng mga ordinary mga mamayan, Dok, lalo yung mga nagkakaedad. Madalas natin marinig since bata pa tayo, marinig natin mag-take ng mga vitamins at ang vitamins in particular na importante pagdating sa immune system. Madalas natin marinig yung vitamin C. Ayan, vitamin C. Ascorbic acid, di ba? Yan. At isa yan sa pwedeng makatulong, yung ascorbic acid or vitamin C. Maraming klase ng vitamin C. May mga tinatawag na sodium ascorbate. At nakaka-lesser daw ang gastric irritation. At meron naman mga minerals tulad ng zinc na nakakatulong din to boost the immune system. So, the combination of these two, ascorbic acid with zinc, would be a good parang supplementation para mapalakas ang system. Ano ba ang system. pagkain rich in zinc, Doc Gary? Ang madalas natin marinig dyan, yung talaba. Yung mga seashells, mga ganyan. No? Gusto ni Governor Joe Subiri yan. Isang Talaba. bandihado ng talaba kinakain nun, yung oysters. Hindi ba nakaka-high blood yung Doc? Ang talaba, may taglay na zinc, pero isa sa disadvantage, seashells. Ayan. But ang problema, kung medyo may red tide. So, hindi naman natin ma-advise. Yung iba naman, siraan siya pag kumain ng mga ganyan. No? May mga sensitive sa ganyan. Ano? But there are supplements ngayon na nabibili, like merong combination ng ascorbic acid with zinc. No? Na ascorbic acid 500 milligrams with zinc na 10 milligrams. Ito yan, Doc, eh, no? Yan. Ascorbic Sivas. acid plus zinc. Sivas. Ayan. Sivas Cancel isda kayo. yun Parang isda. Parang Mabasa. Pero ang spelling niya ay C-I Victory AZ. Actually, yung hawak Sivas. mong kahon, Sister L, Ayan ang laman niya, Doc. nakaganito, naka-foil. Ang cute ng lalagyan. Malaking bagay kasi yung ganito dahil napoprotect nga yung quality ng content. So, bakit magtataka kayo? Bakit yung iba, naka-blister na, Nakaganyan naka-foil pa, naka-box pa. Kasi may protection yan against na hindi pwede. May mga tinatawag na photosensitive na mga supplements. And that's the reason para alam nila. Hindi nagmo-moist pagka sobrang init, sobrang lamig, mga ganyan. Pinoproteksyonan yung vitamin C. At ang laman yan, 5 ganitong foil na merong 20 pieces or 20 capsules. Ayan. Yan. So ito lang ay para Anong spelling ng Sivas? Pwede ba ipaksiw ito? Ayan. C-I-V-A-Z. Ayan. Ayan. Yung pala ang Sivas. So, once a day. 100 capsule na pala to, Doc. 100 days na yan. Dami na. Once a day mo lang inumin. Once a day lang ito, Doc. Once. So, kung talagang mahina ang immune system nyo, pwedeng you take it twice a day. Isa sa umagaan, isa sa hapunan. Ayan. Kailangan mo to para manding bahakan. Ayan. Noble Greg Kayabyab. Ayan, Kong Sec Dong Mendoza. Sivas ang kailangan natin. Huwag lang yung Sivas na isda na mamahalin. At bukod sa mga vitamins and minerals na maaaring makatulong to boost the immune system, may mga natural supplements din like yung nababanggit natin mga probiotics. Yung probiotics na BioPro na may 19 strains of bacteria, good bacteria. Ayan. Binabalance niya yung tinatawag na microflora, yung normal bacteria sa stomach natin, binabalanse niya. Ang magandang stomach function ay malakas magpataas ng ating immune system also. So usually I advise my patient, kung talagang very weak ang immune system, pinapainom ko nitong Sivas twice a day after meal. Then yung BioPro na powder yan na nakasachet, pwedeng diretso na sa bibig yung powder na yan, twice a day din. May flavor pa yan. Ito yan, yung strawberry. Strawberry flavor pa yan. Ayan, lakay. Ayan. Talaga, strawberry yogurt. ka na lahat. Minsan ka, pwedeng, minsan ka gustong gawin juice eh. Maganda rin yan sa mga may GERD, yung mga acid reflux. Ganun ba? Ayun, napag-usapan natin yung vitamin C, Doc. Paano yung mga walang pambili ng ascorbic acid? Paano yung mga kababayan kung nasa liblib ng barangay sa barangay Tartarabang o Bulala? Ayan, tapos pupunta ng butika, sarado pa yung parmasya. Ayan. Maganda yung tanong. Ayan, Kasi, pwede ba yung yung kalamansi o kaya dalandan? Pang-boost ng immune system. Gusto ko lang siguro tanungin, ang 1 kilong kalamansi, magkano na ngayon?
Kung bibili ka sa palengke, yung naku, pinakamura na. Oo nga, Hindi ayan. ko masyado. Paano kung may tanim naman siyang kalamansi? Kalamansi. Yun ang the best. Kasi, mayroon sa paso. kasi kaya ko natanong Lakay, kung ang 1 kilong kalamansi, halimbawa, bumili ka at kailangan mo magkalamansi juice, ilan kalamansi kailangan mo ilagay doon para magkaroon ka ng sapat na vitamin Doon sa C? isang baso, kunyari Ayan, doon. Sa isang baso, pagpalagay natin na 10 piraso. Magkano yung 10 pirasong kalamansi kung titingnan natin, compare mo sa isang capsule na to na Isang 7 tableta. pesos lang. Oo Mga nga, 7 pesos something lang yan. Yan ang isa sa pinakamurang vitamin C na mabibili sa mga drugstore sa kasi- Mercury, meron yan. Kasi yung kalamansi, 3.25 na yata yan. Hindi ko So alam. magkano kaya pabatak? May kasabang candy yan, tsaka Yan ang kalendaryo. mahirap dahil tayong tatlo hindi yata tayo namamalengke. Parang wala namang Baka ganun. meron makapagbigay sa atin sa Ayan, message. 1 kilong kalamansi, magkano na po magkano ngayon? po sa mga Pwede ba nanonood sa atin? Hingi ng sa inyong info. Ayan. Pero may mga plantito-plantita, ayan, may kalamansi sa paso. Pwede. Ayan, Mga 10 kalamansi hanggang 1 dosenang kalamansi, gawin Pwede nilang juice. Isang baso. Enough naman na vitamin C yun per day. Ayan. Pero Kaso yung sensitivity naman sa stomach, yun naman ang problema. Nangangasim. Nasa ano pala, yan, may mga nagsabi nasa na. 70 hanggang 105 kada kilo. Kada kilo. Depende yun Sa sa laki. kung saang palengke kayo bibili, ganun. So, lagyan natin sa 10 piraso, magkano kaya yon? So, Ayan. compute nila, tingnan nila kung reasonable. Sabi Dr. Fred na pagdilaw, hindi kalamansi sa akin eh. Ano sa kanya? Dalandan. Balimbing. Balimbing. Ay, Balimbing. Tsaka Ang asim nun, suha. diba? Ayan. Yung suha Tsaka yung, masarap. ano yung kamyas? Yung bayabas, Doc, di ba magandang source ng Ayan. vitamin C? Bayabas. ayan. Actually, mas mataas ang source ng vitamin C ng bayabas kaysa kalamansi. Yes. Oo nga so- daw. Oo. Kaya ang tanong nga ay sa manggang hinog, isang manggang hinog, ilan vitamin C makukuha ko? Kasi ito, 1 capsule, 500 milligrams. Ang isang mangga will just give you 10 to 20 milligrams of vitamin C. Ganun ba So, yan? kailangan mo siguro ng mga 10 para to get 200. Matamis pa yun, Doc. Di ba mataas ang sugar? Isa pang Diabetes. problema. Free diabetes ka niyan. Baka kasi ang masama, pag-aasa tayo dun sa yun lang ang source at mababa talagang vitamin C sa katawan nyo, Ayan. baka nag-LBM ka na, wala ka pang vitamin C. Yun ang Kaya problema. bayabas na lang, Doc, Ayan. no? Mas mataas yata Mas yun mataas eh. Yan. Tapos yung daw, pampaligo mo pa. O di ayos. Tama. Pinanglanggas. Pinalanggas. Tinuli. Ay, Doc Garcia, ayan, nako, maraming salamat. Dami kaming natutunan sa iyo. Ayan, napakahalagang bagay ito sa ating mga kababayan, lalo sa mga sakitin. Kahit tatandaan natin na hindi natin mapipigilan ang pagdating ng tag-ulan at flu season, pero kaya natin ihanda at palakasin ating katawan. Di ba, Doc? Nabitin ba kayo sa ating gabay sa kalusugan? Doc Gary, so ano ang iyong may papayo, Dr. Gary C., sa ating mga kababayan ngayong panahon ng tag-ulan? Huwag kayong magpaulan, baka dumami po kayo. At maraming salamat at sa mga nakikinig po, pwede nyo naman akong subaybayan sa Gabay sa Kalusugan, sa Facebook at sa YouTube. At tomorrow, Wednesday at 7 p.m., may topic ako para nababagay sa mga senior citizen. Panoodin niyo po. Ayan, papanood na ni Dr. Ruel Aguila ng UP. Ayan, dapat daw ay multivitamins ang ipinamigay nyo daily bilang pamasko. Baka naman daw, Doc. Pwede. Ayan. Doc Gary, at kung sumakit ang gandang lalaki ni Dr. Gary C., ayan, abay puntahan sa Life Extension sa Center for Health and Wellness. Third floor po yan sa Belcan sa Tower sa 127 Malakas Street, Diliman, Quezon City. At pwedeng tawagan sa 8911-1314 o yung sa kanilang cellphone 0917-577-7675. I will repeat it again for the second time once more. Contact numbers 8911-1314 at ang cellphone, Globe daw siya, hindi smart. Ayan, 0917-577-7675. Doc Gary, maraming salamat. Mabuhay ka, Doc. Thank you, Mabuhay Doc. tayong lahat. Mabuhay tayong lahat. The road is
At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na. Uy, ba't ka napabili ng breakfast nga pa? May palugaw nga pala Operasyon Tulong ngayon. Wala akong nakita lugaw kasama na yata si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. May bigyan ng ano ha? Nagpalugaw. Nagpalugaw dyan sa mga nasunugan sa Tondo, Manila. Yes, lakay. Alam mo naman yan, tahimik lang pero lagi nating katuwang yan sa public service. Yes, iba ang dating. Ang Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Tahimik pero malakas ang dating. Para tutot. Bye-bye. Oras, Allah. Alas 10:15. This time check is brought to you